Hallelujah. Praise God. Okay? Salamat sa Ginoo. Ang kaayo sa Ginoo, mga kaigsunan mo ay katagbawan sa kinabuhi. Praise God. You cannot worship God, di ka makasimba sa Ginoo, hangtod nga mailhan nimo kung kinsa nimo kisimba. So, God is the center of our worship. Amen? Amen. Songs, when we sing, it's not enough to worship God. Di ka na enough, mga kaisunan. When you obey God, kung sa diha na obey ka sa Ginoo, biyaan mo ang pagpakasala, then you can worship God in spirit and in truth. So, mga kaisunan, hindi ko mutagon, rasta mo sa inyong mga katulingon, ng mga lingkuranan, pamati tas pulong sa Ginoo, o nahinaot ko nga, ang mga pulong sa Ginoo, mao'y makapaligon ka na ito, mga kaisunan, diha sa pag-alakad, diha niya. Praise God. Humanin sa akong paghatag sa mga mensahe, siguro pa October, ako nang tunan, mga kaigsunan, the signs of maturity and immaturity diha sa pag-alakad sa Ginoo. So, anong makapantay ta, mga kaigsunan, niining kinabuhian. So, nining kabuntagon, mga kaigsunan, padayon ta sa atong pagsimba, pinagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Saan na to sa pagpamati sa pulong sa Ginoo? It is through your spirit. Pinagi sa imong spirito. Kung gamiton nimo ang imong unod nun, makabatik ang imong tuo, ipalapos lang sa imong wala. Pero kung mamati ka, mga kaigsunan, diha sa imong espiritu. Kaya tao doon ay espiritu, tao doon ay kalag, doon ay tao doon ay lawas. So sa kinabuhi sa tao doon ay sa espiritu, ang espiritu mao kini ang access nato diha sa Ginoo. Mao ni signal kung cellphone, doon kay cellphone, mogamit ka sa lain nga network, example sa smart. Kung doon ay smart to smart, doon na kay connection sa smart to smart. Spirit to spirit, doon na kay connection sa Ginoo. Because God is spirit. God is a spirit that worship Him must worship in spirit and in truth. So mga kaigsunan, pamati mo sa pulong sa Ginoo, kay kini mo yung makapalig-on ka na to diha sa pag-alakad sa Dios. Okay, padayon ta mga kaigsunan sa atong series study about from dependence to autonomy. Atong ibaloan mga kaigsunan, ang autonomy, autonomiya, o ang dependence, wala na nagdepende sa tao. Amen? Ang atong pag-alagad, sa Ginoo, wala na nagdepende sa pastor. Hello? Wala na nagdepende ni Brad, ni sister. Ang atong kinabuhi, nagdepende ta sa Dios. That is autonomy. So, ang tao nga nagasalig sa tao, nahimo siyang tinunglo. O sa kunhura na to, sa makadiyot, kunhura na to ang atong pagtuo sa tao. Dili hatang na to, tibuok na itong kinabuhi sa pagsalig diha sa Dios, aron mo flow ang blessing. Amen. Balik ko na to sa pagbasa ang atong scripture, Ephesians chapter 6, verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Isunod ninyo ang tibuok hinigiman sa Dios, aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugahan sa yawa. Okay.
ang Ginoo magapanalangin siya mga pulong magampot na mga kaigsunan. Ablihan sa Dios ang atong igdulongog. Amahan na mo nga langit nun, Dios nga magagagahom sa tanan. Ablihi ang among mga pagpanabot. Hatag ang kanamo Ginoo ang kaalam o kahibalo sa pagsabot, Lord, sa mga butang ng mga langit nun. Among espiritu imong hinluan Ginoo, among espiritu imong among gamiton kini sa pagpundo, pag-store sa mga pulong gikan kanimo Ginoong Dios. Aron magpaliko ng among pag-alaga diha kanimo Ginoo. Usa panalangin ni kini mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, put on the whole armor of God. Ato ta sa review sa pagkadyot mga kaigsunan. Ang simbahan, the church is not an institution, but the church is sinagrodom. Family. Okay. Ang simbahan, pamilya. Hello, mga kapamilya. Diha sa Ginoo. Okay. Pamilya ta sa Ginoo. Anong ingon ang pamilya tungod kay ang lalaki nga igsoon nimo gitawag nimo brad. Ang babae nimo igsoon gitawag nimo sister. Di ba? Amen. Si brad at si sister. Di sa simbahan na ay pastor. Iisip ninyong amahan sa pagtuo. Amen. Kaya kung dili niyo isipon ng amahan sa pagtuo, dili ninyo amahan. Di ba? Pero kung isipon ninyo sa amahan sa pagtuo, amahan ninyo niya sa pagtuo, mga kaigsunan, doon na may connection sa pastor. Pero kung dili niyo isipon, wala may connection sa pastor. Nga naman, in every church, mga kaigsunan, doon sa grace gifts. Kung saan mo itong mga grace gifts? 5. Ephesians chapter 4. Ang uman din sa tumali, no? Ang uman, adunay, gipiling evangelista. Ang uman, tunay gipiling nga apostol. Ang uman, tunay gipiling nga propeta. Ang uban, tunay gipiling nga pastor. Ang uban, tunay gipiling nga magtutudlo. So, din sa atong simbahan, doon ay gitaguan nga bahandin ang Diyos na wala ninyo gamita. Tingali evangelista mo. Tingali propeta mo. Tingali sa panagkuman. Magtutudlo mo. Mga bahandi nga wala ninyo madiskubrihin. Wala ninyo ipagamit sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsuonan, ang atong Diyos naghatag nato mga talento. Ang uban gitagaan og 5. Ang uban gitagaan og 10. Ang uban gitagaan og gamay. Mingon ang Ginoo, mulakaw ako. O kunya sa niya, mulakaw ako. Papatigayon ninyo ang mga talento nga akong ihatag diha kaninyo. Pag-uli sa amahan na gikan sa layo nga dapit, pabalik niya, yang ipangtawag ang iyang tanang mga ulipon. Ogo niya dito naghatag sila husay diha sa Ginoo. So, katong naay ginansya, mga kaigsuonan, ipanalanginan sa Ginoo pag-abot sa Dios. Apan katong wala makaginansya, siya gigapos o gitambong nato sa linaw nga kalayo. Na mga kaigsuonan ko, kinahanglan nga atong diskubrihon nato ang atong kinabuhi. Kung saan nato pagpaginansya diha sa paghalagad sa Ginoo. Hello? Manini kabuntagon mga kaigsuonan, the church is a family of God. Amen. Okay. Sa atong iskutan mga kaigsuonan, put on the whole armor of God. Ingon nga kapamilya sa Dios, kita mga sundalo sa Dios. Ang tanan nga mga katawhan sa Dios, automatically gihimong sundalo sa Dios. Okay? Nga naman, tungod kay daily we face temptation. Okay? Kada adlaw
mo atubang ta og mga tentasyon. Isa pa dili pintalon dinhi kada semana. Grabe pintal, grabe ang pagpintal. Diba? Hagiton ka og simbagay. Hagiton ka tinibasay. O niya kasabaan ka. Mga kaigsunan, daghan kayo diha sa inyong trabaho, diha sa opisina, sa mga pribado, sa eskwelahan, sa bisag asa mga kaigsunan, daily we face temptation, and then sometimes we say ungodly. Musulti ta kitang mga Kristohanon, usahay, musulti ta mga pinulungan ng mga dili Diyos nun. Okay? Usahay sa simbahan, praise the Lord ta, kanta ta o you're holy, di ba? Pero usahay sa balay mo, singgit ta yawa, di ba? Pisting, di ba? No, diyan na mga kaigsunan, usahay maabot na to ang ungodly words. To act unkindly, to lust, kanang sexual desire, or to get angry. Usahay, pintahan na ng masuko ka nga Diyos nun nga pagkasuko. Kung Diyos nun nga pagpakasala, dinadili na sa Ginoo. Then, to disobey. You cannot worship God when you disobey. Kung disobedient ka mga kaigsunan, you cannot worship God. Siguro, ipaningot ka sa holy, mga kaigsunan, di mo dulot ang imong worship, imong pagkanta nga to sa Ginoo kung disobedient ka. Why? Because worship is in spirit and in truth. Siguro nagkanta ang imong baba, imong lawas nagkanta, imong lawas nun. Pero imong espiritu, gitakupan o gisarad-an. Because to worship God is to worship in the spirit. Disobedience, to fear, to weakness, to worry, kaning kabalaga, or gossip, mga pagkatabian. Awa na may tabian ng mga Kristohano, di ba? Amen? Wala na wa na ko nakita, wa na ko nakabati, gano'n na yung mga Kristohano ng mga tabian. So, sala na siya mga kaigsunan pagtabi-tabi sa mga butang na dili tinuod. Now, mga kaigsunan, this text is written to Christians that the devil and his demons are behind our temptation. Ang tanan sa atong tentasyon, naa diha ang dautan, ang yawa o ang ihang mga demonyo. The spiritual powers of the devil and his demons are our greatest foes. Ang atong kaaway, kaaway sa Diyos, maong yawa, kaaway sa mga Kristohanon. So the Bible says, put on the whole armor of God. Ibutang kayod ang hingpit nga hinagiban sa Diyos, mga kaigsunan. Atong tunan ni siya, no? Atong na nagyan atong minggo ni. Because we are now on the transition. Kung sa maning transition, mga kaigsunan, the word transition is the process. Process or a period of changing. Kitang mga Kristohanon, mga kaigsunan, natas gitawag og period of processing, period of changing. It is called migration from darkness, totally darkness, to the marvelous light. Gikan sa kangit-ngit, ngadto sa hibalungan kahayag. Gikan sa iwanon, ngadto sa pagadios nun. Gikan sa kangit-ngit, ngadto sa kahayag mga kaigsunan. Gikan sa pagkadautan, ngadto sa pagkamataron. That is a transition. Ay, pagpabilin sa imong pagkaikaw, mga kaigsunan, kinahanglan na nagtubo kita. Diha sa pag-alagad, mga kaigsunan. Kinahanglan mag-auswag kita sa atong pag-alagad sa Diyos. Kinahanglan mag-usgalot ka diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. You cannot worship God. Siguro, may kay mo awit sa awit. Pero, that is not worship. That is only a sin. Awit, kuto na sa awit mga kaigsunan. Because,
singing is not always worshiping. Hello? Worshiping is to obey God. Worshiping is to know God, His presence. Mga kaigsunan, we are now in the transition. Just a soldier, we must daily put on the whole armor. Kita mga Kristohanon, mga kaigsunan, kinahanglan di ay adlaw-adlaw atong isulob ang atong hingpit nga hinagiban sa Dios. Tungod kay adlaw-adlaw ang atong kaaway inadlaw po kada adlaw po ang iyang pagpintal kanato. Amen. Diha sa gira mga kaigsunan, doon ay gitawag o nalimot man ko itong kwan, gitawag o guerrilla war type of war. Kanang guerrilla war type, lahat ka na siya conventional type. Kaya kanang gitawag o guerrilla war of type, mga kaigsunan, kasagaran na way pag sinabtanay, gira, nga way pa nagsinabtanay, ampusan ka. Pero kanang gitawag o pag sinabtanay, mga nason nga, maghira ka, andam ka na ba? Andam po ko. Di ba? Di ba? Ina nang pagkikaway makaisunan. Sa baba na mga maghakit kung sino mag-asap. Bakit ta? Okay ta? Kasi sukod na ta. Di ba? Kung kanang gitawag o guerrilla war type of war, makaisunan, wag ka kibulbak, dakingan ka. Atangan ka, ugo niya, mamatay ka, tungod nga wag ka kabantay sa imong paglakaw, meaning kinabuhian. Ang bahagi sa yawa, makaisunan is guerrilla type of war. So may mato pa sa balang kasulatan, you must daily put on the whole armor. You put on the whole armor by asking God to help you by its peace. Okay, unang hinagiban gibutang makaigsunan ako na nang giisay-say na tumbing ko budlot mamadiwas. Kini gitawag og with God's belt of truth. Belt of truth. So man belt mga kaigsunan, bakos sa kamatuoran. Na kung doon na kay bakos, ako kasagaran mo yung ko na bakos mga kaigsunan, di ba? Hindi ko mawala, tanan na kabisan sa short pants, na ako'y bakos. Tanan na ako'y bakos mga kaigsunan, kaya kung ako'y bakos, uhos man. Di ba? Kung mawadan ko bakos, makuha mo kong pisi, higtan mo na ako anak, kalli ko husos. So kung doon na kay bakos mga kaigsunan, maayo nimo ang pagtrabaho sa panimalay kay hugot man kaayo diha sa imong hawak. Pero kanang maong truth, kanang maong bakos niya mga kaigsunan, as far as the Bible is concerned, is about the truth. Amen. May tungod ka na sa kamatuoran, ask God to teach you the truth from the Bible. Kanang kamatuoran nga diha gyud sa Biblia. Di nang kamatuoran gikan sa tao, kanang kamatuoran gikan sa mga institusyon, kanang kamatuoran gikan sa mga grupo, kundi kanang kamatuoran gikan sa Dios nga nasa Biblia. Amen. Because the Bible is God's truth. Ang Biblia mga kaigsunan, mao ang kamatuoran sa Dios. Ako mo ko nadala Biblia ni naaman sa cellphone nga ako mga ang akong Biblia mga kaigsunan pa dito. Diba? Isa may nagdarala Biblia din ebe? Na silang cellphone? Wala. O kasagaran karon mga kaigsunan sa cellphone yun, di ba? So kung ikaw mga kaigsunan, ang Biblia mao pulong sa Dios, knowing the truth, ingini sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Okay? Balaan na sila pinagi sa kamatuoran o ang imong pulong kamatuoran. Kay ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Amen. Sanctify them. And John 8:32, we shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung hibaluan nimo ang kamatuoran, o ang kamatuoran magapahigawas
gikan kanimo mga kaigsunan. Hugta ang imong bakos sa kamatuoran. Ano? Now, mga kaigsunan, matutas karon sa pinakapuntos yun, mga kaigsunan. Okay, padayon ta ngadto sunahan. Ang punto dinhi about the belt of truth. Naghanong ko kanya kung bangkot. Hindi po mo ni. Okay, first is sunod mo makikita. Mahina ang kalaman, ha? Okay, tira. Nagyan na ba lang kasulatan Ephesians 6:11, put on the whole armor of God that ye may able to stand against the wiles of the devil. Di sa'yo na to, gamitan ninyo ang isulod ninyo ang kahimanan o hinag-iban sa gubat aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. Ano ba niya? Kumuha ninyo? Paglipat-lipat ni Satanas. Amot ipasabot, kanang in English na wiles. Sa Bisaya pa na siya makaigsuanan, paglipat-lipat. So, si Satanas, expert sa mga paglipat-lipat. Hello? So, kung maglipat-lipat ka, na trabaho ng Satanas, piyahin na siya makaigsuanan. Oho. Ang trabaho ni Satanas, mao ang paglipat-lipat. So, isulog na to ang hinag-iban matag-adlaw aron makasukol ta. Amen. Makasukol ta sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Unsay una natong himuon ug ilhon sa atong kinabuhi. First point is Jesus is the truth. Okay? John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus mayon makaigsunan, ako mao ang kamatuoran. Kung si Jesus naa na sa imong kinabuhi, naa na kay kamatuoran. Kung si Jesus naa na sa imong kinabuhi, naa kabaton kag kamatuoran as a biblical kamatuoran makaigsunan. No man comes unto the Father but by me. Why makaadto samahan gawas kung pinagi kang Jesus? Hello. Kay siya man ang kamatuoran. So isulog nimo si Jesus kada adlaw. Amen. Diba? So wa patang nalagad sa Ginoo, naman tay ako mo ko kabaton na ng mga habak-habak. Sabi na sa among pamilya o mga habak. Kung na mga kauban ako mga kaigsunan, na daghang kayo mga habak, na mga barang nag-dukdok nga butang itong ikot para daw sa pagpanipas, hindi ka matutman sa bala, unya mo antukas mga kuyaw nga dapit mga pagpanipas o magublan ka. O kunya na ako'y pag-abog sa mga dautan, sa mga panuway. Kung nakahabak adto, mudagan ang wakwak. Daghang mga anak ba? Pero karon mga kaigsunan, wala na taliha. Nga naman, because Jesus is above. Kung nakanta niyo mo, naawit mo din yung mga kaigsunan, His name is above all them. Ang iyang pangalan, labaw sa tanan. Tungkol kay ang ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod magapiko, ang tanang dila magasangyaw nga si Jesus Dios. Wala na. Si Jesus ibutang sa imong kinabuhi kada adlaw. Kay kung ibutang nimo siya makaigsunan, makadaog jud ka sa imong pangalan sa Ginoo. Nakingon ba kag padadon kag armalay? No, dili padadon kag Jesus. Siguro padadon ba ka og mga hinagiman sunan dili? Padadon kag Jesus.
Si Jesus kanunay sa imong kinabuhi. Si Jesus sa imong trabaho. Si Jesus sa imong pag-eskwela. Si Jesus sa imong pagkinabuhi sa matag adlaw. Amen. Mo na yung unang hinag-iban na angay nimo isulob sa imong kinabuhi. Number 2. Point 2. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Ang malaang Espiritu, siya ang Espiritu sa kamatuoran. Juan 16:13, howbeit when He, the Spirit of truth, the Holy Spirit is the Spirit of truth, is come. He will guide you into all truth. Kay ang balang Espiritu, mao ang mga giya kanimo sa tanang kamatuoran, mga kaigsunan. Hello! Kinahanglan tag Holy Spirit sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Kinahanglan ta mapuno sa Holy Spirit. Kaya kinahanglan ta magani mabautismuhan sa Holy Spirit. Aron kay ang kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, nagalakaw kita dahil sa Espiritu. Nagkinabuhi kita dahil sa Espiritu. Nagkinahanglan kita o Holy Spirit sa atong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Because the Holy Spirit is the Spirit of truth. He will guide you. He will protect you. Hallelujah. Isulong ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Hallelujah. Now, number 3. He is faithful to forgive us. Nato ito nagabatian na testimony ganihan na sa kinsa na limot ko na makasasala. Ang pumunta na karon ang mga Kristohanon makasasala ba? Dili. Amen. Amen. Ang mga Kristohanon dili makasasala. Hello. Amen. Purang Kristohanon makasala. Dili siya makasasala. Kung makasala siya. Sala ka, dili. Makasala ka. Lagi ko na bala ang kasulatan. Juan, wala na akong record din eh. Kapitulo 2. Mga igsoon, sulatan ko kamo. Aha. Nga kung aduna may makasala diha ninyo. Aduna tayo manalaman. Isa may isulatan ni Juan niya, apostoluhan. Mga katubang mga barong-barong ta dili, taga-simbahan. Kung doon na may makasala diha ninyo, doon na tayo manalaman mao si Jesus. Si Jesus. Amen. Mao na siya makaigsunan. He is faithful to forgive us. 1 John 1:6, if we say we have fellowship, pamati mo makaigsunan with Him. Desayo na to, kung ingon ta nga doon na tayo pakikambitay sa Dios and walk in darkness, we lie. Desayo na to, kung ingon ta nga doon na ako'y pakikambitay sa Dios, kung kunya naglakaw ako sa kanit-ngit, namakak ako. Nasabtan na ninyo yung leksunan. Minggo nga, doon na yung ko'y na ako sa Ginoo. Diba? Yan ako sikretong gihimong dautan na makaka sa Diyos. Amen. You cannot worship God. Di ka makasimba sa Ginoo. Siguro grabe niyo mong panikot sa pagkanta. Grabe singot. Pero kung naik sikretong gihimo ni mo mga kaigsunan, that is not worship. You are only singing. Nagkanta ka. Hello? Nagkanta ka. Diha sa asa ka nagkanta? Diha simbahan. Wala ka nagkanta sa Dios. Diha gingon na kaigsunan. Kung moingon kita nga doon na kita ipakikambitay ngadto kaniya, unya naglakaw kita sa kanitnit na makakta. And do not have the truth.
wala siya sa kamatuoran. Amen. Hello. Wala siya sa kamatuoran. But verse 9, nag-ingon nini, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Namakakta. May nang na ako sa Ginoo niya, naghimo kong dautan. Namakakta sa tubangan sa Ginoo. Pero kung ikumpisan na to atong mga sala, ngadto sa Dios, makaigsunan, matinud-anon siya, matarong siya ng pasaylo sa atong mga sala, o magahinlo sa atong tanan nga dili maayo sa atong kinabuhi. Maura na siya makaigsunan. Magkumpisal ka sa imong sala, makaigsunan. Then, bisa pag dili pa ka mo awit, you are now worshiping God. If you obey, you are worshiping God. Nakuilid mong dibasa mga kaigsunan. Small percentage in singing, people are not worshiping God. Some are disobedient, they are not worshiping God. But if we obey God, bisag dili pa ka mo kanta, nag-worship ka na diha sa Ginoo, mga kaigsunan. Si Abraham nag-worship sa Ginoo dito sa bukid sa Moriah, sa paghalad sa iyang bugtong anak nga mao si Isaac. Mingin siya, kamong akong mga ulipon, pabilin ka mo dinhi. Kay mo ang tumi sa unahan, kay magsimba mi sa Dios. Di ba? Si Abraham lang o si Isaac. Nagdala mi sila ng projector dito, nagdala mi sila ng mga drum set, nagdala mi sila ng mga sound system. Aron sila magsimba. Sige, no! Si Abraham, milakaw, makaigsunan, kay nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Kay kung nagtuman ka sa sugo sa Ginoo, nagsimba ka sa Dios. Mauna ibutang sa iyong hunahuna, makaigsunan, kinahanglan tumanon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Nga naman, uslan man nga nabasa ka, yining kinabuhi na maligo na lang ito. Ulanan ka, uslan man ang ulanan, di maligo na lang. Uslan man ang anata sa simbahan, mga kaigsunan, niya ka dinhi, panayon ka sa pag-alagad, pangminutan ka sa pag-alagad. Mga kaigsunan, sutihan ko ikaw, i-bless ka sa Ginoo. Amen? I-bless ka sa Ginoo. Ang imong spiritual, ang imong kinabuhi, ang imong panimalay, ang imong personal, mga kaigsunan, i-bless ka sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. Salamat sa pagkumpisan nato sa atong makasalanan o magkalapasan, mga kaigsunan. Number 4, we stand the gates of hell. Kung atong binasayo na siya, masahon na to ang Matthew 16:18. And I say unto you, unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ikaw, Pedro, sultihan ko ikaw mo si Pedro, ibabaw nining bato akong pagkatukuro ng akong simbahan. Ang simbahan ng isgutan dinhi, makaigsunan, pamilya sa Dios. Ang simbahan, naging dinhi, and the gates of hell shall not prevail against it. Kung sibinasayo nato na, o ang gahom sa kamatayon, dili makapildi niini. Ang gahom sa kamatayon, dili makapildi niini. Sabot ipasabot, mga kaigsunan, ang simbahan, o niya nani ang gates of hell, dili mabuntog ang iya sa Dios. Dili mapildi ang iya sa Dios. Mas gamahanan ang iya sa Dios, mga kaigsunan. Nga naman, si Jesus man ang head, siya ang pangulo. O kunya, ang hell, ang impyerno, mga kaigsunan, iya man ni Satanas. Sa ipot, pasabot na ito, dinhi, mga kaigsunan. Gates of hell. The gates of hell is translated as the gates of Hades. Kung
basahon nimo ang Biblia mga kaigsunan sa pinulungan nga hadis, from the Greek word hadis, which means the place of death. Nakadungdong ka ba nga si Lazaro kung ang taong dato sa Matthew chapter 16, 15 verse 16, namatay si Lazaro, ug niya gidala niyang kalag dito sa Hades. Diyan namatay po ng taong dato, gidala po niyang kalag dito sa Hades. Sa tubang Hades is a place of death. Dapit sa kamatayan. Ang Hades mga kaigsunan, ang translation niya na ang dapit sa kamatayan. Si Lazaro na matarong, mapobre siya, namatay, matarong, gidala sa Hades, nabot sa kamatayan. O kung niya, namatay po ng dato, gidala po sa Hades. Because Hades, mga kaigsunan, dapit sa kamatayan. Pag-abot ni Jesus, mga kaigsunan, dito siya sa Hades. Umatag pas bala ang kasulatan o dito naguhali si Jesus sa Hades. Aron dili tungod kay aron maluwas sila. Si Jesus dito sa Hades aron iyang isuglino ngadto sa mga tao nga nadaog niya ang kamatayon dito sa cross. Amen. Amen. Ang mga tao nga namatay nga iyang isultihan dito sa Hades. O dito sa Hades mga kaigsunan, muhulat sila sa insaktong paghukom sa Diyos. Pagkabanhaw ni Jesus, ang mga tao ang matarong, yan ginala dito sa kalangitan. O ang mga taong dautan, gipabili niya dito sa Hades. O kunya, matod pas bala ang sulatan, pag-abot niya sa hukmanan sa Diyos at the judgment seat of Christ, ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo, iyang pagbanhaw makaisuran. Amen. Muatubang sa Dios. O gunya katong nangamatay nga walay Kristo, muhulat sila 1,000 years. Mga kaisuran, usa pa ang the great white throne judgment of Christ. Duha ang hukom sa Biblia mga kaisuran. Hukom alang sa simbahan o hukom alang sa mga dautan. Ang gap nila is 1,000 years. Na mga kaisuran ko, ang simbahan mas gamahanan pa kaysa Hades, kaysa kamatayan, because the church as used by Jesus is derived from the Greek ecclesia. Ikaw, ako mga kaisunan, sa pinulungang Griego, ako, Iglesia. O sa Espanyol, Iglesia. O sa Greek, Ecclesia. Ang buti pasabot niya na mga kaigsunan, called out. Called out. Di pa nang tawag. Asa mi sa gikan? Gikan sa kangit-ngit, di pa nagtawag, dito kang Kristo. Mo ni gitawag og Iglesia. So, ang panimalay sa Dios gitawag og Iglesia. Amen. Ikaw part sa Iglesia sa Dios. Hallelujah. Or assembly. Kasi kabot pasabutin ang gates of hell. Tagaan ta mag-example mga kaigsunan. Sa unang panahon, wala pa mamugna kining mga missiles, mga drones, kanang mga pag-ira mga kaigsunan. Sa unang panahon, ang ilang mga syudad, ang ilang mga nasod, the cities were surrounded by walls with gates. And in the battles, the gates of the cities would usually be the first place their enemies assaulted. Okay. Ang mga syudad niya ito, mga kaigsunan, sa wala pa dili pa sa modernong panahon, ang ilang syudad gilibutan og mga dagko kayong bato. O niya likon ang ilang gate. Because
ang mga kaaway adto gyud mo guba sa mga gate. And the protection of the city was determined by the strength or power of the gates. Ang usa ka syudad nagadetermine kana siya sa kusog o gahom sa mga ganghaan. Busa mga kaigsuonan, ang gahaan sa Hades, ang gahaan sa kamatayon, mas labaw pa si Jesus. Ang atong pagsunod sa Ginoo, mas labaw pa ta sa kamatayon. Ngano man, nagsunod ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ingin ana ang atong pag-alagad sa Dios. Kinahanglan nga ibutang nato kanunay ang hiniiban sa Dios, hindi na hiniiban sa Dios aron dili kita mabuntog sa atong kaaway. Nga naman, ang atake sa kaaway kada adlaw. O gunya, kung dili ta makabantay, kung dili ta mainandamon, mapildi ta sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Sabtan ba ninyo? Murag layo man na inyong mga panglantaw. Tatanaw mo tinsunan. Amen. Mas ka, di ko tali siyang muna magkaisunan. Hallelujah. Tanaw mo magkaisunan. Next is, Adam and Eve, God commanded them to obey the truth. Okay. Kung sa may sugo sa Ginoo, mantong Adan, kung may iba. Ayaw ka mo, o pwede ka mo mukaon sa tanang mga bungang kahoy. Dini sa hardin sa Eden. Pero sa kabutan nga akong sugo na ninyo, ayaw ka mo pagkaon sa kahoy pagitawag o kahoy sa pagila sa maayong kautan. The fruit of knowledge to know good and evil. Ang ngalan na itong kahoya, kung saan? To know good, evil, good and evil. Mo ito'y pangalan sa kahoy, di tumangga, di tumansanas. Ayaw mong kaon, yan to. Kaysa dihan nga mo kaon mo, kung saan? Mamatay gayod ka mo. Nagsugo ang Diyos sa kamatuoran. Sultihan ko ikaw makaigsunan. Ang unang pamilya sa Diyos, si Adan o si Eva, doon na naisugo. Pero sa lihan na disugo sila sa Diyos, kauman nilang yawa. Hello? Ang yawa, mga kaigsunan, naa nagpuyo sa garden sa Eden. Ang yawa nagpuyo, mga kaigsunan, kauban na nila. Naara na sa sulod. So, musa ko ipasabot ang first family, mga kaigsunan, na si Adan o si Eva, ang napong yawa. Hello? Amen. Praise God. Hallelujah. Kanong na yung tentasyon. Praise God. Munang di kita kalikay usahay ni kasyan kita yawa. Labi na itong mga anak na di mamati na ito mga kaisunan. Ano man? Naharang siya kanong na eh. Hello? Amen. Kanong na yung mga kaisunan. Dito sa garden, sa Eden, dito sa panimalay sa Diyos, sa Eden mga kaisunan, na dito nagpuyo ang yawa. Hello? Amen. Now, mga kaigsunan, diha usab sa atong pagkalakad sa Ginoo. In the Garden of Eden where Adam and Eve were the first family, Satan was already there. And he tricked them and eat the forbidden fruit. Si Satanas, expert kayo sa mga trick. Mo nagingon sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles sa mga manipatipatong kaundahan sa yawa. Ano sa naghihimo niya? Panahon pa ni Adan o ni Eva, naghimo na siya mga manipatipatong kaundahan. Muna nga, mingon gyud si Kristo, pinaagi ni Apostol Pablo nga ibutang gyud nato kanunay ang hinagiban sa Dios. Hello.
Kay naara diha sa imong mga eskina. Naara sa imong mga silingan. Naara sa imong trabaho. Naara sa imong isulahan. Naara na makaigsunan. Naara ang mga ganghaan sa mga tentasyon sa kinabuhi. Ug unya kung di ka walay Jesus sa imong kinabuhi, kung wala ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, matintal gyud ka mga kaigsunan. Nasabtan ba ninyo? O na siya mga kaigsunan na Satan is the accuser of the brethren. He is the devil and the father of all lies. Siya ang devil. Siya ang demonyo. Siya ang amahan sa tanang mga bakakon. Ano sa aman siya nagsugod? Dito pa sa Garden sa Eden. Nagpadayon ba siya? Hangtod karon. Nagpadayon siya. Hello? Nagpadayon siya sa pag-alagad niya sa pinadinautan. Asa siya nagbinuang ngadto sa mga anak sa Dios. Hindi nga nabalaan ang kasulatan. Psalm 66 verse 18. Kaya nakasalaman si Adan, nahagpong sila. Hello? Sila nakasala sila, nahagpong sila sa Diyos, waong tayo sila kamatayon, namatay sila. Gitunglo ang yuta tungod nila. Wa sila kamatayon, gitagaan sila kamatayon. Wala sila sakit, doon na sila sakit, tungod sila mga sala. Praise God. We need Jesus in our life. You cannot worship God hangtod nga dili ka magkumbisal sa imong sala. Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung ako nagtago og sala sa akong kasing-kasing, ang Dios di magpatalinhog kanako. Amen. Praise God. Musa, this is a time of cleansing. Paghinlo, mga kaigsunan, sa atong migration, sa atong paglakaw diha sa Ginoo. From darkness to marvelous light. Hallelujah. From Satan to Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya mga tao makasasala, mga tao mga masakiton, dili makasimba sa Ginoo. Acts chapter 3 verse 2 and 6. Katapusan ni siya nga verse mga kaigsunan. Sa puntahan sa templo, may tao nga bakul, sukad pa sa iyang pagkatao. Dito sa templo sa Jerusalem, na kaigsunan, dunay tao nga bakul dito. Ang pangutana karon, katuwa man siya sa templo, nagsimba ba siya wala? Wala. Asa naman siya? Naara sa putahan. Sa may tuyo dito. Pagpakalimos. Dahil mga tao makaigsunan, naanaw ta sa simbahan, pero dili din makasimba sa Ginoo. Ayang tuyo, pagpakalimos. Masahon na ito, makaigsunan pagpadayon. Siyang sukad pa sa iyang pagkatao. Kada adlaw, ginadala siya dito sa putahan na gitawag og matahong. Aron sa pagpakiglimos sa mga tao musulod sa templo. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga musulod sa templo, nangayo siya og limos. Ang apostolis, duha ka apostolis, si Pedro ug si Juan misulod sa templo panahon sa mga pagampo. Nangayo sa limos. O niya mingon si Pedro kaniya, tan-aw. Ingnan ni Pedro ang bakula, tan-aw. Okay, tan-aw. Kanamo, may tan-aw ang tao kanila nga nagpaabot nga limusan siya. Apan mingon si Pedro kaniya, wala dayon ako'y kwarta. Apan anak, ako'y ihatag kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga taga Nazaret, lakaw. Amen? Silver and gold have I none, but such as I have, I give unto you. Naa kanako dinhi
Ang ihatag nimo sa ngalan ni Jesus nga nataga Nazaret, lakaw ka. Hindi man siya makalakaw o makaigsunan. Verse 7. Ugon niya, gikupta ni Pedro ang iyahang tuong kamot sa tao o gipatindog siya. Diha-diha naligon ang iyahang tiil o ang mga buol-buol. Gihawihan ni Pedro. Wa ko'y salapi, wa man ko'y kwarta kay ato misprayer meeting. Punaan ako si Jesus nga taga Nazaret, tindog o lakaw. Amen? Huwag niya matang pas balang diha-diha may tindog siya. Hallelujah. Sabi o naglakaw-lakaw. O si pagkahuman, may uban, siya kanila sa pagsulod sa templo. Tanawa ni ang mensahe na ito, niling kamutagod ng kaigsunan. Kada daw